Magandang araw po sa inyong lahat. Morphs TV nga po pala. Dito po sa video na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-plane ng kahoy gamit ang electric planer. So, syempre, unang-una po sa lahat na gagawin natin, dapat matalas po yung blade ng planer na gagamitin natin. Kagaya po nitong planer ko, medyo matagal na po ito sa akin pero condition pa rin. So, yan po yung blade na ginagamit ko, yan. Matalas po niyan. Tsaka dapat po naka-straight yung blade sa pagkakabit para mas maganda po yung resulta sa pagpipli ng kahoy. So, dito po, gagamitan po natin siya ng roller para simpleng pag-level po. Yan po yung gagamitin natin. Yung guide niya para i-level po yan, yung kanto na yan. Diyan din po sa ibabaw ng roller na pinatong natin. Yan. Dapat naka-level sa dyan. Yan. At dito rin po sa may unahan. Ganon din po. So, ang paraan po niya gagamitin natin, gagamit tayo ng eskwala. Yan. Dapat naka-plane yung ibabaw. Yan. Sa side po yan. Sa side niyan. Saka nyo lalapisan yung ibaba. Lalapisan nyo. Pag naka-straight na, yan. Lalapisan nyo na. Pasensya na po sa ating video. Talagang nangangapa pa po talaga. Yan na po yung nilapisan natin. Yan na yung straight niyan. Naka-straight na po doon sa roller na nilagay natin sa ibabaw ng kahoy. Ganon din po sa kabila. Yan, ganon din po. Kapag naka-straight na, lalapisan ng ilalim. Okay na siya. Tapos saka natin siya pipitikan. Yan, gamitin natin siya ng pitik. Pagkatapos pitikan, yan na po yung lilinisin natin. Dipli na po natin siya kabilaan. Dito i-check po natin kung plain na ba yung kahoy. So, hindi pa siya plain. Kailangan po nating kuhaan kasi hindi pa dapat yung eskwala. So, pag na plainer na po siya, na plain na, i-check uli gamit ang eskwala. Kapag nakalapat na lahat ng parte ng eskwala, ibig sabihin plain na siya. So, ayan. Plain na po siya. Pagkatapos po naman, diyan naman po tayo sa gilid. Kabilaan din po. Pagkatapos na may eskwala, ganoon din po yung gagawin, pipitikan. Pagkatapos pitikan, i-replay na po uli natin. Yan. Yan na po yung kukunin natin para i-plane yung kahoy. So, pagkatapos pong i-plane, pagkatapos na, sa kabila naman po.
susukatin. Depende na po yan sa inyo kung gaano kalapad. Yan. Kabilaan. Ganoon din po. Pagkatapos mapitikan, ipi-play na ulit. Sa hanggang sa makuha na yung tamang sukat. Sa parte po na ito, yan, kung mapapansin nyo, gagamit na po tayo ng granule para, ang purpose po niyan, para sa kapal naman po ng kahoy na kailangan para parehas po yung kapal niya sa bawat dulo. So, mas maganda po yung kung makaya pang i-1 3/4, mas maganda, pero ito pong sa akin 1 5/8 na lang po yan kasi ganun din po kapag na guide na po ng granule, lalapisan din para makita kung hanggang saan yung lilinisin natin sa paggamit ng planer. Yan. Pasensya na po talaga sa ating video, talagang nangangapapa. Ayan, yan na po yung nalapisan ko. So, pagkatapos po niyang i-plane, ayos na, maganda na tingnan yung kahoy, pwede na pong magamit. So, hanggang dito na lang po muna tayo sa ating video. Maraming salamat po sa panonood. Subscribe na rin po kayo at saka pakipindot na rin po ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video po na aking gagawin. So, pwede rin po kayong mag-comment kung anong gusto nyong itanong at sisikapin ko po na masagot yan. Maraming salamat po. Sana po meron po kayong konting natutunan kahit medyo magulo yung video natin. Maraming salamat po and God bless.